morning! Biyahe kami ngayon ng VR ng Maria Aurora. 2 months ago yata, galing din kami doon sa may Hacienda Amelia. Ngayon ang pupuntahan naman namin, yung friend namin yung VR, birthday niya kasi. Taga doon siya sa may Maria Aurora. Distance noon from dito sa Angeles, Pampanga is more or less 200 kilometers. Sakto din, matetest natin yung mga bago kong install kay ADV. Itong Aochi U6 na satellite navigation. Hindi pa ako nag-open ng maps pero meron yan, offline maps. Mamaya ako gagamitin. Panggili din, matetest ko yung bagong Daytona na Bell na walang groove yung gamit ko ngayon. Tsaka yung bagong clutch lining na Daytona din. Yung pa rin yung gamit ko dati. Tested ko naman din yan. Tsaka yung pulley. Kumbaga naka Daytona CVT set ako ngayon. Mga preno ko, front and rear, Daytona parehas. Yung likod is Lapinus fiber. Yung harap is super stock or yung normal nila na brake pads. Tara, biyahe tayo ng Maria Aurora. Bumalik kami sa bahay, nahiwan namin to. Yung bag ko, dyan yung mga gamit ko, mga damit. Dito naman kami dumaan sa may Clark Perimeter Road. Ito rin pala, tinetesting ko ngayon yung bago kong DJI Action 4 or 5 na FOV boost lens. Kung papansin nyo, yung field of view niya ngayon, mas malaki compared dun sa standard lens. Na 155 degrees, ito is 185 degrees ang field of view. Pares naman nalilesen yun kasi nga mayroong digital image stabilization. Pero ang lawak niya, kasi naisip ko din na pagka sa Facebook, patayo na yung gagawin ko para mas malaki yung makikitang part ng motor sa screen kapag niresize ko na sa Facebook na aspect ratio. Yung maps, mamaya ko na lang din isa-set. Baka magtanghalian muna kami ni OBR. Tapos doon na lang after ng SILEX. Ang ganda naman is kabisado ko pa. Kaya nag-check ako ng weather forecast. May bagyo kasi ngayon. Pero okay naman dito sa may Pampanga, Tarlac. Eto, Tarlac na to eh. Ganda naman yung panahon, mainit. Ngayon medyo kumulimlim. Pero kung umulan man, naka pang wet attire naman kami ni OBR. Ayan. Tapos may dala din kaming kapote, pantaas. Ang satellite navigation ko is IP67 rated na waterproofing yan. Kaya safe din yan kahit sa ulan. Pero maganda pa rin masubukan, no? Para makita natin kapag malakas na ulan, kung hindi ba masisira, hindi pa pasukan ng tubig. Tanghaling tapat ngayon pero ang lamig ng hangin. Siguro dahil din sa bagyo, no? Kaya malamig. Malapit na rin kami sa may lapas. Kakain muna kami ng masarap na sisig. Yan ang saya, Bobby. Fish fillet kay AVR. Favorite. Ito yung kinakainan namin dito, Amelia's Grill and Restaurant. Yung food na in-order lagi namin yun nga, sisig tsaka itong fish fillet. Sobrang sarap. Dito lang yun, malapit yung kainan namin. Paglabas mo dito sa may Sea Oil. Kaya late na kami na biyahe ni OBR. Pag dito biyahe namin para makakain kami dun kila Tita Eva. Sarap kasi talaga ng pagkain dun. Ang oras na ay 12:30. Makarating kami dun mga 4 or 5 p.m. na siguro. Pero okay lang, chill ride lang naman kami ni OBR. Para enjoy na enjoy yung gala namin ngayon. Central Luzon Link Expressway. Pwede pa dito ang mga tricycle, motor kasi wala pang toll gate. Tingnan natin kung open na yung Cabanatuan exit kasi nung last time na dumaan kami dito, sarado pa siya, hindi pa tapos yung exit na part na mismo. Pero yung kalsada gawa na eh. Sarap po, luwag, halos wala kang kasabay dito. Cruising lang, 80 to 100. Tapos kapag motor, dito ka sa gilid. Tapos ng hangin ngayon, may 4 wheels na mabilis, nababasag niya yung hangin. Sundan natin, slipstream ba? Ay, mga 100 lang takbo niya. Cruising lang, sundan lang natin to. Basag lang ng hangin, last ng hangin eh. Baka anong bagyo. Kadugsong na to ng expressway talaga. Shortcut to ng Tarlac at Cabanatuan. Halwa ng biyahe na pag dito kasi doon sa kabilang side, pag magbabayan-bayan ka, dito ang bilis ng biyahe. You know, mga Honda Click. Sa GPS natin, yan, takbo is 102, 103. Sa speedometer, 111. 110, 111. Cruising. Hindi ko pala nabanggit itong Daytona Quick Throttle. Quick Throttle din ako ng Daytona. I-vlog naman ako niyang mga yan, mga pa nag-install ko. So far, okay naman itong Quick Throttle. Mas hindi mo kailangan pigayin yung throttle kahit kaarangkada ka. Less ngalay sa kamay. Lalo kapag mga ganitong long ride. Konting piga lang, arangkada ka na agad. Aliaga, San Juan. San Juan tayo exit. Kung sarado pa doon sa Cabanatuan. Ngayon yung Aliaga. Doon pa tayo, San Juan. Sa ganyan talaga 116 mapa patago downhill 117 tapos kasi ng hangin ngayon medyo nag uphill 116 ulit. Bago din pala yung gulong ko na Beast Flash. Yung harap di ko pa pinalitan kasi makapal pa eh. Yung likod lang. Ayun yung difference nila sa GPS nito. Yung GPS ko nakakonect yan dito sa device. Kahit downhill hindi dumudulo. Ang lakas ng hangin eh. Same lang sa patagat downhill. 117 pa rin. Maganda kasi nabe-break-in ko yung clutch. Bago kasi yung clutch nito na Daytona Kevlar and carbon clutch. Tsaka yung bell.
Daytona Bell na walang groove yung gamit ko. Yung dati kong gamit na Daytona din na carbon and Kevlar clutch, yun yung ipang torture test ko naman. Kay Honda Click ko na lang siya gagamitin. Pang torture test doon sa kapartner niya na Daytona Bell na naka nerd groove. Malakas kasi yung kayas ng sa lining. Anong tinesting ko? Ito torture test ko ngayon yun kay Click. Pag-uwi namin after nitong long ride. Okay, mukhang sarado ba? Pero may open na part to. No entry. Road closed. Tingnan lang natin doon kasi matadaan naman natin yung exit eh. Tingnan natin kung ano nang nagawa. Ito na yung exit. Oh, malapit na oh. Lapit na. Konti na lang. May asfalto na. Ito yung arko. Ayun yung Cabanatuan na exit. Di ba mas malapit doon pag nagawa. Medyo malayo pa yung inikutan namin eh. Welcome to Talavera, Nueva Ecija. Ito malapit lang doon. Tapos liliko na kami ng kanan. Yung packet ng Pantabangan naman. Welcome to Talavera, Mang Inasal. Baler, Maria Aurora. 115 kilometers. Yun, lumililom ng konti oh. Although mainit yung sikat ng araw, pero hindi mainit yung hangin. Malamig talaga siya. Suabe, chill. Saan kaya nakabili niyang ganyan? Salbabida. Ang laki oh. Sarap sigurong gamitin yan. Kahit nabagyo no, hindi ka matutumba. Rizal na to, pakit na kami ng Pantabangan. Banking tayo dito. Masarap mag-banking. Tsaka malamig pag nakakyat na tayo doon. Solid yung view oh. Mountain view. Pantabangan na to. Tapos banking, marami sakyan. Pila-pila lang tayo. Lamig ng simoy ng hangin. Ito na yung kalye ko. Kalye, biglang pogi. Banking na kami dito. Uphill. Pero ingat lang sa mga downhill. Meron dito yung sobrang tarik eh. Na sharp curve. Lalo pag downhill baka di kaya ng preno. Na-overshoot ako doon na nakaraan. Uphill okay lang yan. Ay, traffic na. Wala na. Hinto muna kami ni OBR dito sa may view deck dito. Yung kinaina namin nung last time. Hindi ko na nagamit yung maps kasi tanda ko pa rin hanggang dito eh. Ang iniisip ko kanina pag hindi ko natanda, saka ako magmamaps. Kaya lang natandaan ko na. Fourth time na siguro namin balik ito. Dito sa may Pantabangan sa Pa-Aurora. Siguro nasa 150 kilometers na yung binabiyahe namin. So far okay naman yung clutch tsaka yung bell. Walang slip ako nakaramdaman. Siya na torture natin din kanina. Dun sa may Silex. Pinol throttle natin. TPMS, ano nakalagay? 37.4. Lumamig na eh. Kaya na nung paglabas namin ng Silex, 41 PSI yung likod eh. Yung harap 30. Ngayon bumaba na yung tire pressure. Pero dire-diretso lang biyahe namin. 29.2 na lang yung harap. 37.4 yung likod. Stopover. Sakto ako ay maghihi. Magmamaps na kami. Offline maps. Pwede rin online to. Kukonect mo lang sa hotspot ng phone. Offline maps. Nag-download na kayo na sa bahay ng maps. Map 5. Search natin. Ano yan? Pupunta natin? Ayan na. Navigation na ng offline maps. Tapos, pwede ko siyang i-switch sa home screen. Pwede nga rin yan nandito eh. Pero okay na yan. Yan yung tire pressure. Then, camera. Front and rear. May dashcam. Kada on mo nito, automatic magre-record siya. Pindito lang natin dito ang maps. Ayan na. 48 kilometers na lang kami doon sa destination. Puro banking na to. Tapos after ng banking, patag na. Lamig. Solid dito. Sarap. Dami na bumabiyaya ngayon kasi Sunday. Medyo marami kaming nakakasabay, nakakasalubong ng mga riders, mga nag-group ride sila. Sarap din kasi dito mag-ride din. Ano? Yung pinakamalayo na napuntahan pala namin dito sa Dinadjawan, si Honda Beat dala namin. Second balik namin, dito lang, sa Pantabangan lang, sa Montana del Sol Farm. Tapos yung third na balik namin, yung last time, sa may Hacienda Amelia. Nagligo kami. Sarap dun. Yung pool nila is natural spring water. Pero ngayon, punta namin, ng friend namin, si David Gill, birthday niya. Ganda na mayroong ganito no, na offline maps kasi hindi mo na siya kailangan i-connect sa phone. Actually, mayroon ako dung isa, dumating kahapon. Bala ko install ko siya kay Honda Click. Ganito rin yung satellite navigation, pero wala siyang offline maps. Need mo i-connect sa phone kung gusto mong mag-navigate. Pwede siya sa iPhone, Apple CarPlay, tapos Android, is Android Auto. Connect mo lang. Meron din yung dashcam, front and rear, from Carpio Ride naman. W63OD yung model niya. Baka niya lang yung vlog nun. Pero ito, so far, wala nagiging problema. Matagal ko na rin gamit to. Parang mag-iisang buwan na yata. Nagagamit ko lagi. Navigation. Tapos siya, namamonitor ko ngayon tire pressure. Kaya okay din siya. Dashcam, lagi akong naka-record for security purposes. Kung may mangyari man kung ano, meron akong footage na pwedeng i-review. Dati ginagamit ko yung phone pang navigation. Yung camera niya medyo nasira na. Parang ayaw na mag-focus eh. Lalo kung ang phone na gagamit
gagamitin mo yung mix stabilization, masisira din yung stabilization niya. Kaya mas okay para na dedicated na device talaga para sa navigation. Kagaya nito. Removable din yan. May vlog naman ako niyan. Pwede nyo panoorin. Yung Aochi U6 na satellite navigation. Offline maps, Android 14 ang operating system. Kaya pwede kang mag-install ng mga apps. Ang in-install ko lang dito yung Google Drive tsaka yung DJI Mimo. Nang nagte-test ako nito ng bago kong FOV boost lens para kita ko dito sa screen ang nakikita ng camera. Na-adjust ko yung angle. So far okay naman. Na-test ko na rin to kahapon. Kaya ito na yung napili kong settings niya. Ultra wide na yung settings ko. Dati wide eh. Ang nagustuhan ko rito naman sa FOV boost lens ni DJI, meron siyang settings na itatoggle on mo. Boost lens, enable. Tapos nawawala yung distortion niya. Yung parang pag lumiligo akong ganyan, yung parang lumalaki ng sobra yung side mirror. Parang distorted. Ganun dati pag naka ultra wide sa normal lens. Kaya hindi ko ginagamit yun. Wide lang yung ginagamit ko. Kasi ang wide, normal lang. Hindi siya distorted. Mas natural looking. Ito, kahit naka ultra wide, pag naka boost lens ka na, walang distortion. Nakita nyo ba? Hindi lumalaki ng sobrang side mirror, parang normal pa rin siya. Kaya nagustuhan ko talaga to. Kapag ganito din na naka boost lens ka, tingin mo sa camera sa recording, kala mo ang bilis ng takbo. Ganun talaga kasi ang laki na nakikita niya 185 degrees yung field of view So yung sensation ng speed, parang ang bilis niya kahit hindi ganun kabilis yung takbo mo in real life. Ito, dahan-dahan na dito, puro matatarik na. May mga signage naman actually. Nakalagay yan, reduce speed, tapos slow down, pagka ganun, preno, minor, check brakes daw. Okay naman yung preno. Reduce speed, slow down, accident prone area. Ayan, sobrang tarik nito. Dandaan kayo dito. Ayan o. Hindi kami na-overshoot. So, alalay lang sa speed, sa preno. Scooter kasi mahirap talaga yan. Ayan mo, sobrang tarik. Ayan, dandaan lang. Overshoot kami dyan na nakaraan. Doon ako nakapunta. Buti wala ka sa lubong. Hindi kinaya ng preno kasi medyo napakbak ako nun. Banking. Mabigat madaming dala. Angkas kasi OBR. Yabang daw. Mabigat naman talaga pag hangkats kita. Dagdag 50 kilos. Matagal mapahinto yung preno yung motor. Nagagadso. Plus pa yung mga gamit. Kaya mabigat ni kabigatan talaga. Kaya iba yung tansya ng preno pag solo at may angkas. Tapos may dala ka pang maraming gamit. Napasarap lang ako ng banking na overshoot kami din. Bakbak ng bakbak, hindi nakakabisado yung kalsada. Actually hindi naman ako masyadong re-rely din sa maps. Si OBR kasi laging naka-maps din yan. Ngayon kasi mas gusto ko sinasaulo ko na yung mga pinupuntahan namin lugar. Gaya to, hindi nga ako nag-maps Kaya lang ako nag-maps ngayon kasi para mapakita ko sa inyo ang bago kong satellite navigation. Wow, ganda Ganda ng ilog, ang linis. Kasi di ba usually pagka maulan sa lugar, mga ilog, madumi. Ang linis ng ilog Parang hindi umuulan dito. Sarap na yung mga banking dito. Ang lamig po. Hindi ka napapagod sa biyahe kahit malayo siya. Lalo pag nakamotor ka, siyempre salang-salo mo yung hangin. Sarap talaga sa pakaramdam. Basta po, meron din yata ito. Bukopie. Maligayang pagdating sa bayan ng Maria Aurora. Picture daw kami, sabi na Javier. Ito pa lang sa offline maps. May nauna sa atin. Hintayin natin. Hintay tayo. Pagka pinatay mo, tapos pinalik mo sa maps, automatic siya naglo-load. Yan automatic nag-load. Tapos pindutin mo lang yung start. Yan, balik na ulit sa navigation. Yung kanina. Kahit patayin mo yung motor, bigayan lang dito. Sinang mauna. Labit na kami, 28 kilometers na lang. Lobat na rin ako. Sa Patag na kami, tapos 3 kilometers na lang. Doon na kami. Shoutout pala kay Boss RJ of Truck Loading. Galing sa kanya itong jersey. Biglang lumukas na yung hangin. Feeling ko yan na yung bagyo. Pero sana wag naman magbagyo bukas. Pero okay lang, naka-wet attire kasi kami ngayon. Pero hindi umulan na buong biyahe. At least prepared kami kung umulan man. Rekta lang sa biyahe. Magkapote lang kami ng pang ibabaw, okay na. Kaya din pala ako nag-setup na ng front cam. Kasi nga, nagbili na ako niyan ng FOV boost lens ni DJI. Ganda na, kitang-kita yung hanggang dito sa side mirror. Ultra wide yan Kapag kasi yung standard, medyo hindi ko trip, hindi sakop lahat. Yung Insta kasi namin, hindi ko nagagamit. Nag-bloated na yung battery, sira na. Hindi pa nabibili ng battery, pero dati yun yung pang front cam ko. Kaya lang, naglo ko yun pag dyan nakalagay kasi ma-vibrate. Dyan sa part na yan medyo maalog. Pero pag DJI kasi maganda naman yung stabilization. Kaya mas matibay yan sa vibration yung DJI. Hindi yan basta-basta masisira. Tested naman nung Action 3 pa lang yung gamit ko. Osmo Action 4 pala yung DJI ko na camera. Na naka FOV boost lens. Tapos ultra wide field of view na walang distortion. Microphone ko yung DJI Mic Mini. Nandito sa helmet. Kaya nakalagay dyan. Pwedeng ilagay dito. Bluetooth yung connection niya. Wireless. Morning. Kape. Lala, sama po kayo sa vlog. Hello. Lala ni RP, tapos lala ni Debbie. Si Kat, yan, si OBR. Tulog pa ang birthday girl Diba? Laki Inog na yan. River.
Si kuya. Kaya si ate. Ate, hello ka sa vlog. Hi! Ito si ADV. Sarap ng ambience dito, no? Ang ginhawa. 2013 nung pumunta kami dito dati ni OBR. Commute lang kami nun. Niluto sila lola. Tumayo na siya para magmata. Sayang, yung saging naputol. Yeah. Hello. Putol yung saging. Lakas kasi ng hangin kagabi. Oh, nabunot no. Kaya wala pa namang bunga. Hindi pa siya nagbubunga. Ganda to kuya, pang ano, yung kakain na madami. Happy birthday! Ayan yung birthday girl, si Debbie. Ayan si Arvie. Lakas ng hangin. Pauwi na kami ni OBR. Nakakapote na kami. Ito bagong bili ko sa Shopee. Pang basa na gloves. Hindi kasi ako sanay nang walang gloves pag nagmamotor. Masakit din sa kamay ang patak ng ulan. Lakas ng hangin niya. Ito na yata yung bagyo. Alas 10 na ng umaga. Bumiyahe na kami ng maaga kasi baka abutan pa kami ng malakas eh. Sakto, matetesting din natin itong satellite navigation natin sa ulan. Kung lumakas man, abutin mo kami. Kaya nga nakakapote na kami. Nakaprepare na kami. Tingnan natin kung okay siya sa ulan. Kung di magkakaproblema. No? Chill ride lang. Ang last ng hangin, no? Gumigewang na agad kami. Lalo pag mga ganito, yung mga tulay, mga open space, malakas yung hangin. Medyo malakas na yung ulan dito sa may bundok. Tapos, pero humina yung hangin. Pansin ko kasi parang naharangan siya ng mga puno. Kaya nga, medyo maambon na. No? Yung malakas yung hangin. Tarik nito, tandaan lang dito. Okay naman yung beast flash na gulong. Hindi siya madulas kahit basa yung kalsada. Kaya ganitong malakas ang hangin, yung bagyo. Ayan naman sa gilid. Pag may open space sa gilid, lumalakas yung hangin eh. Dahan-dahan lang pag ganito. Sana sa Batag wala nang ulan nun. Hindi na rin ako magmamaps kasi tanda ko naman na yung daan. Dire-diretso na ng Pampanga. Test ko lang talaga to. Hindi ka pa kasi nitetesto sa ulan na malakas eh. Medyo lumakas na yung ulan dito. So far okay naman siya. Parang maganda yung pinalagay kong screen protector dito. Tumatalbog lang yung mga raindrops. Ayan, kita pa rin. Actually dapat gagala kami ngayon sa may Baler eh. Kaya lang yun nga, maulan baka daw sarado din yung mga kainan doon sa may shore. So nag-decide kami, uwi na lang. Mahaba naman na yung naging kwentuhan nila doon, nila OBR. Saya naman yung bonding namin doon kila Debbie. Birthday niya, ngayon yung birthday niya. Sabay pala sila ng birthday ng tita niya, si ate. Hanap din kami ng kainan dito. Actually may nakita na kami, nakita namin kahapon. Parang coffee shop siya. Check natin. Daan-daan, banking. Pag maulan, safe banking lang. Ito na kami sa may bridge. Tingnan natin kung malakas hangin dito kasi open space to. Parang hindi naman, mahina na yung hangin. Mas malakas yung hangin doon sa taas. Oh, walang hangin dito. Hina lang siya. Mas lumakas na din ng konti yung ulan. Okay pa rin naman yung satellite navigation natin. Wala tayong kasalubong. Rekta lang. Brown yung tubig ngayon. Wala, hindi malakas hangin. Sakto lang. Goodbye, Maria Aurora. Ito yung stopover namin kahapon. Pantabangan na to. Grabe yung fog oh. Oh, wala makita oh. Ikaw nga magtingin nung kakainan natin. Hindi ko na makita. Yan, ito. Dulcis Cafe. Open. Ang fog. Ay, come in, we're open. Okay siya sa light to moderate rin. Responsive pa rin. Ito na yung lunch namin ni OBR. Wala pa yung sa akin. Chicken. Hello. Kay OBR ay bangus, caramel macchiato, iced mocha. Ito na yung 8-piece chicken tsaka fries. Sarap, no? Meron din sila mga rooms. So next time, baka dito kami bumalik ni OBR pag nagpantabangan kami. Try namin yung cabins nila dito. Meron din kasing pool, kaya masaya. Bye-bye! Dito na kami sa Silex ni OBR. Wala nang ulan dito. Doon lang talaga sa may Aurora at Pantabangan yung ulan. Medyo umaaraw na rito. Alas 2 na ng hapon. Palit na rin ako ng gloves kasi yung gloves ko mapasok din yung tubig. Maghanap pa ako ng iba na waterproof na riding gloves. Satellite navigation, okay pa rin. Yoichi U6.